Pagkagat ng dilim, matingkad na pula ang bumabalot sa paligid sa Los Angeles, Amerika dahil sa dalawang malawak na wildfire na 3 gabi nang namiminsala. Ang video po na gusto ko pong i-share sa inyo mga kaibigan ay ito'y tungkol po doon sa viral ngayon sa social media na kung saan laganap halos sa lahat ng mga balita mga kaibigan. Ito po yung laman ng social media ngayon, yung nagaganap na wildfire dyan po sa California. At maraming nagsasabi kung bakit nagkaroon ng sunog dyan po sa California ay dahil sa balitang ito o sa naganap na ito mga kaibigan. Panoorin po natin. Isang lungsod na walang Diyos kung saan maraming naninirahan ang nagpapakasasa sa mararangyang pamumuhay, nagmamay-ari ng milyon-milyong dolyar na mga mansyon at mga mamahaling sasakyan at may personal na kayamanang higit sa daan-daang milyon. Para sa kapakanan ng reputasyon at katayuan, handa silang ibenta ang kanilang kaluluwa sa demonyo. Hindi sila sumasamba sa Diyos at ang ilan ay lantaran pang kinukutya siya. Pagkalipas lamang. So yan po ang sinasabi nilang dahilan. Halos lahat na nagbibigay ng komento po rito na mga vlogger sa balita, mga kaibigan, ay halos ang kanilang konklusyon, ito daw ay parusa ng Diyos dahil ang lugar po daw na yan ay wala daw kinikilalang Diyos o lugar daw ng mga ateista, mga kaibigan. Kaya pinahintulutan daw ng Diyos at parusa daw yan ng Diyos sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya. Alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, ang tanong po rito mga kababayan ay kung totoo nga ba na yung naganap na wildfire dyan po sa California ay totoo bang ito ay parusa ng Diyos sa mga tao na kung saan ay ang mga tao daw po doon ay puro ateista o marami sa kanila ang hindi naniniwala sa Diyos? Alam nyo mga kaibigan at mga kababayan, kung atin pong tatanungin ng Biblia kung yung naganap na wildfire dyan po sa California ay kung ito ay parusa ng Diyos, hayaan natin na ang Biblia po ang sumagot sa ating mga katanungan tungkol po dyan. Kasi ang dami pong nagkokomento o nagbibigay ng reaksyon mga kaibigan ay parusa daw ng Diyos yun eh. May mga nagsasabi pa na yun ay nagaganap na daw yung sinasabi doon po sa Revelation chapter 8. Mga kaibigan. Pero sa Biblia po, para po sa ating mga taga-subaybay, mayroon pong tinatawag sa Biblia na hati sa dalawa. Ito po yung tinatawag na Old and New Testament. Sa Biblia po mga kaibigan, kung tatanungin natin kung parusa ng Diyos yung naganap doon po sa California na sunog, sa Biblia mga kaibigan, sa Lumang Tipan, totoo po na ang Diyos kapag mayroon pong nagkasala ay agad-agad niyang pinaparusahan. Yan po ang batas ni Moises doon po sa naibigay o inihayag ng Diyos ng kanyang batas alituntunin sa bansang Israel mga kaibigan. At yan ay pinapatunayan dito po sa Hebreo chapter 10 sa verse 28 na ganito po ang ating mababasa. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. So maliwanag sa talata mga kaibigan na kapag meron pong tao na magpawalang halaga sa kautusan ni Moises o labagin nila yung kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 tao ay papatayin na walang awa mga kaibigan. Yan ay pinatutunayan dito po sa libro ng Juan, kapitulo 8 sa versikulo 3. Umpisahan natin mga kaibigan para makita natin. Ito ay sinabi o pagsubok na ginawa ng mga Fariseo at Iskriba sa ating Panginoong Hesukristo. No? Sabi dito, at dinala sa kanya ng mga Iskriba at ng mga Fariseo
alin? Ang isang babaeng nahuli sa pangangalon niya. At nang mailagay siya sa gitna, ito ang sinabi nila, ay sinabi nila sa kanya, kay Kristo, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalon niya. Ngayon, tanong ng mga Eskriba at Fariseo sa ating Panginoong Hesukristo, sa verse 5, sa kautusan nga ay ipinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano ang iyong sabi tungkol sa kanya? So ito ay nagpapatunay na mayroon pong batas ni Moises ayon sa mga Eskriba at mga Fariseo. Itong mga Fariseo, mga kaibigan, ay sila po yung tagapag-ingat ng kautusan ni Moises. Kaya alam nila na mayroon pong batas si Moises na kapag magkasala ang isang tao, labagin niya yung kautusan ni Moises, papatayin na walang awa. So, doon po sa lumang tipan, mga kaibigan, maliwanag po sa atin na talagang ang Diyos po ay nagpaparusa instantly sa mga taong lumalabag sa Kanya. Kapag ito po ay mapatotohanan ng 2 o 3 saksi, talaga papatayin na walang awa yung tao, mga kaibigan. So, dahil po sa mga alituntunin na yan, sa batas na yan, maraming nagsasabi, nagkukomento sa nagaganap na wildfire dyan po sa California, mga kaibigan, na talaga ang Diyos ay nagpaparusa at pinarusahan yung mga taong hindi naniniwala at walang pananampalataya sa Diyos, mga kaibigan, ano? Pero alam nyo, sa lumang tipan talagang nagpaparusa ang Diyos. Ang tanong, nasa lumang tipan pa ba tayo o nasa bagong tipan na? Alam naman po natin lahat, mga kaibigan, maliban sa mga Sabadista na sila po ay mahigpit na sinusunod pa rin yung mga batas doon po sa lumang tipan. Pero karamihan alam natin na tayo po ay nasa bagong tipan na po. At sa bagong tipan, mga kaibigan, ang tanong, kung doon sa lumang tipan nung araw, kapag may nagkasala ay agad-agad parusahan ng Diyos, sa bagong tipan ganun din po ba? Ganun din po ba ang Diyos? Ganyan din po ba siya magparusa sa mga taong makasalanan, mga kaibigan? Tatanungin niya natin ang Biblia, mga kapatid, kung pareho po ang hatol ng Diyos nung sa lumang tipan at sa bagong tipan, mga kababayan. Dito po sa libro ng Juan, basahin po natin, ano? Sa chapter 6, dito po sa verse 38, may sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na ganito, sapagkat bumaba akong mula sa langit, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban. Sa makatuwid, sa pagbaba ng ating Panginoong Hesukristo, hindi niya ginawa yung sarili niyang kalooban. Wala siyang ginawang na hindi pinag-utos ng kanyang ama. Kundi sabi niya dito, ang kalooban ng nagsugo sa akin. So ang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoong Hesukristo, hindi upang gawin niya ang sarili niyang kalooban, kundi ang kalooban yaong nagsugo sa kanya. Na ano po ang kalooban ng nagsugo sa ating Panginoong Hesukristo? Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 2, sa versikulo 4, ganito po ang sinasabi ng Apostol Pablo, na siyang may ibig, ang Diyos Ama, na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas. Maliwanag po, no? Ang ibig ng Ama o kalooban ng Ama ay ang lahat ng mga tao sana ay maligtas at mga kaalam ng katotohanan. Kaya po pala inutusan niya o sinugo niya ang kanyang anak na ang ating Panginoong Hesukristo dito sa mundo para iligtas ang sanglibutan o iligtas ang mga tao. Yun po ang kalooban niya. Ngayon, kung ang Diyos ay kapag nagkasala ang tao ay parusahan agad,
Siyempre natural, hindi na po yun maliligtas kasi masama siya namatay. No? So dito, lumalabas na may pagkaiba sa batas sa lumang tipan at sa batas sa bagong tipan, mga kaibigan. Ano pa ang katunayan? Basahin natin dito po sa libro ng Juan, Kapitulo 12, sa versikulo 47. Ganito po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. At kung ang sino mang tao'y nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan. Bakit? Sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. So dito mga kaibigan, makikita natin na ang Diyos po, inutusan niya ang kanyang anak, hindi upang humatol sa mga tao, kundi iligtas. Sa makatuwid, sa bagong tipan, pag-ibig po ng Diyos ang umiiral. Pag-ibig po ng Diyos ang pinairal. Meaning, kapag nagkasala ang tao, hindi po agad-agad parusahan ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos po ay pag-ibig. Basahin pa natin mga kaibigan dito po sa John chapter 3 sa verse 16 na ganito po ang sinasabi ng talata. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Miski makasalanan ng tao, inibig pa rin ng Diyos ang sanglibutan o yung mga tao, no? Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sa verse 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. So dito mga kaibigan, sa talatang ito na ating nakita at nabasa, ang Diyos po kapag magkasala ang tao, hindi agad-agad pinaparusahan. Dahil ang umiiral sa bagong tipan, hindi katulad sa lumang tipan na kapag mayroon pong magkasala, agad-agad pinarusahan ng Diyos o agad-agad parurusahan sa batas ni Moises. No? Papatayin na walang awa. Mga kaibigan, ayon po sa Hebrew chapter 10 verse 28. Pero sa bagong tipan, hindi po ganun sapagkat ang pinapairal dito sa bagong tipan ay pag-ibig, na kung saan ang pag-ibig ng Diyos mga kaibigan ay nagbibigay ng tsansa para sa mga tao na makasalanan ay hindi agad-agad patayin o parusahan ng Diyos para magkaroon pa siya muna ng tsansa o pagkakataon na maligtas. Dahil ang ibig ng Ama ayon sa ating nabasa ay ang lahat ng mga tao sana ay maligtas. At yan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang isinugo at namatay para ang lahat ng mga tao na magtiwala o sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng kaligtasan mga kaibigan at mga kababayan. So, yung naganap po sa California na sunog, para sa akin po, no, para sa aking pagkaunawa, ay hindi po yun parusa ng Diyos o hindi po yun ibinigay ng Diyos na parusa dahil sa naganap doon po sa California. Ano ang dahilan? Bakit nung nagkaroon ng pagtitipon dyan po sa California, mga kaibigan, bakit nagkataon na wala pang ilang week, nasunog na, mga kababayan? Ano po ang dahilan? Kung ito ay hindi parusa ng Diyos, ay maaaring nalilito lamang po tayo mga kapatid dahil sa mga marami tayong napapakinggan balibalita at opinyon ng mga tao na halos pare-pareho na ito'y hatol ng Diyos sa kanila. Agad-agad parang kapanipaniwala at tayo naniniwala na rin, no? Pero kung susuriin natin mga kaibigan, ang nangyari dyan po sa LA na wildfire na tinatawag, mga kababayan,
Ayon po sa balita na atin pong napapakinggan, ito mga kapatid, pakinggan muna natin kung ano po yung balita na maaaring naging dahilan ng pagkasunog ng California o dyan po sa California. Fire whirls that form on your average fire, you see them for a few seconds and they're gone. And normally they don't prompt too much concern. But the biggest ones, literally fire tornadoes, cannot be ignored. Scientists used to think they were rare, even unlikely. But as megafires become more common, that is no longer the case. 3 months before the Camp Fire, this is what happens in Redding, California. The Carr megafire spawns a deadly fire tornado that generates winds approaching 165 miles an hour. But what causes the flames to start spinning? Pagkagat ng dilim, matingkad na pula ang bumabalot sa paligid sa Los Angeles, Amerika dahil sa dalawang malawak na wildfire na 3 gabi nang namiminsala. Halos 10,000 bahay at istruktura na ang nilamon ng naglalagablab na apoy. Ang nagpalala sa sitwasyon ang napakalakas na hangin na tinawag na Santa Ana winds. Sa videong ito, makikita kung gaano katindi ang hangin na lalong nagpapalaki sa mga apoy at nagdadala ng maliliit na baga sa ibang lugar na nagpapasimula ng panibagong mga sunog. Ang apoy, walang pinipili. Pati bahay ng mga celebrity tulad ng singer-actress na si Mandy Moore kasama sa mga natupok. Bagaman humina na sa ngayon, nagbabala ang mga opisyal doon sa inaasahang paglakas ulit ng hangin at pagpapatuloy ng red flag conditions. Ang mga kondisyong nagresulta sa itinuturing na pinakamapaminsalang wildfires sa kasaysayan ng Los Angeles. Sinasabing resulta ng climate change. Mahigit 2 dekada na raw nakakaranas ng pinakatuyot na kondisyon ang southwestern United States. Dahilan para mamatay ang halaman sa mga kabundukan at maging mas madaling masunog. So ayon po sa balita na ating napakinggan mga kaibigan at mga kapatid, ang dahilan po ng pagkasunog na naganap dyan po sa LA ay maaaring dahil sa climate change, no? Dahil po sa global warming na kung saan marami na pong pagbabago ng panahon, mga kaibigan. Kaya maaaring ang dahilan ng pagkasunog ay dahil po sa nagaganap sa buong mundo ngayon na climate change, na kung saan ito po ay dahil sa kasamaan ng tao, dahil sa mga teknolohiya, sa napakaraming mga sasakyan na nakakasira ng environment, dahil po sa pagkaputol ng napakaraming kahoy at nagiging kalbo na ang mga bundok natin, no? So dahil po sa napakaraming high-tech o malalaking kumpanya na nagkakaroon ng magpabago ng ating panahon, nagkaroon na ng climate change. Hindi yan mapapasinungalingan ng mga sinuman, sapagkat alam naman po natin na yan ang pinakamalaking problema ngayon sa buong mundo, no? So maaaring yan po ang naging dahilan ng pagkasunog dyan po sa California, at hindi po ito parusa ng Diyos, kundi ito po ay nagkataon lamang po, mga kababayan, na pagkatapos ng selebrasyon ng mga Hollywood celebrities dyan po sa California, nagkataon lang, mga kaibigan, at naniniwala ko yan ay hindi po hatol o judgment ng Diyos sa mga taong sinasabing hindi naniniwala sa Diyos. Naniniwala ako na hindi po ganun ang Diyos. Bagamat sa Biblia po, mga kaibigan, ay talagang meron pong propesiya na mayroong ganyang magaganap. Pero hindi pa siguro yan, mga kababayan. Kasi kung basahin po natin yung sinasabi sa Revelation na magkaroon ng sunog
sa lupa, mga kaibigan, gusto ko pong basahin dito po sa libro ng Apokalipsis, Kapitulo 8 sa versikulo 7. At humihip ang una at nagkaroon ng granizo ng apoy na may halong dugo at itinapon sa lupa at ang ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog at ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog at ang lahat ng sariwang damo ay nasunog. Naniniwala ko hindi naman po ito yung sinasabi na naganap dyan po sa California kasi ikatlong bahagi ng lupa ito dyan po sa LA, hamak na napakaliit lamang po, no? Kumpara sa sinasabi sa Revelation. Sa verse 8, at umihip ang ikalawang anghel at ang tulad sa isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy ay nabulusok sa dagat at ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo at namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na nasa dagat at ang mga buhay na ang ikatlong bahagi sa mga daong ay nawalat. So, yan magaganap, pero hindi yung nangyari yan po sa California, mga kaibigan. Pero ito magaganap talaga sa huling panahon kasi, mga kaibigan, no? Ganito po kasi sa Biblia. Ang bagong tipan, pag-ibig po ang pinapairal ng Diyos. Pero pagkatapos na ang tao ay hindi talaga maniniwala sa Diyos, kumbaga ang sabi ng iba, mauubos po yung pasensya, no? Mapupuno ang salok. Parang ganon. Sa panahon na pagkatapos ng kaligtasan, mga kaibigan, at ang galit ng Diyos ay ipairal na sa mga tao dahil sa lubhang kasamaan ng tao, mga kababayan, ay mangyayari po yung pagkasunog ng mundo, pero hindi pa ngayon. Kasi ang umiiral pa ngayon ay pag-ibig ng Diyos. At yan ay magaganap dahil naka-prophecy po yan. Dito po sa Mateo chapter 24, sa verse 7, ganito po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, magkakagutom at magkakasalot, at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Meron pong propesiya ng ating Panginoong Hesukristo na magaganap bago po dumating yung matinding galit ng Diyos. Magkakaroon pa muna yung mga salot, kahirapan ng mundo. Pero hindi pa yan ang kawakasan, kundi yan lamang po ang beginning o umpisa ng kahirapan. Iba yung punto na kung saan ang Diyos po ay talagang ibubuhos niya ang kanyang galit hanggang sa umabot yung punto na susupukin niya ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Sa Zephaniah chapter 1 sa verse 18, ganito po ang sinasabi sa hula, mga kababayan. Umpisaan ko sa verse 17, at aking dadalhan ng kahapisan ang mga tao na sila'y magsisilakad na parang mga bulag, sapagkat sila'y nangagkasala laban sa Panginoon, at ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang dumi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Mayroon pong propesiya na ganyan ang mangyayari, pero sa buong lupa yan, mga kaibigan, kaya hindi po yun yung naganap dyan po sa California, kasi dyan lamang po sa California yan. No? Pero pagkatapos ang pag-ibig ng Diyos na kanyang pinaiiral ay hindi po tutugon ang mga tao at manatili po silang masuwayin o suwail sa Diyos, mga kaibigan. Darating ang galit ng Diyos
at ibubuhos niya ang kanyang galit sa mga tao hanggang sa umabot na ang hindi lang sa LA, hindi lang sa California ang susunugin, kundi buong mundo. At kahit ang pilak, sabi niya, o gintuman o ang kayamanan ng tao ay hindi kayang iligtas. Hindi sila makapagliligtas sa galit o puot ng Diyos sa kanyang kaarawan. Kaya ang masasabi ko po mga kaibigan at mga kababayan, sa lahat po ng mga nakikinig dito po sa ating programa, nawa po ay magsuri po tayo at makita natin kung ano po yung talagang gusto ng Diyos na maganap sa ating buhay. Gusto niya na ang lahat ng mga tao ay maligtas. Gusto niya na ang lahat ng mga tao ay makaalam ng katotohanan. Kaya niya inutusan o isinugo ang ating Panginoong Jesucristo upang ibahagi o ipangaral ang salita ng Diyos para magkaroon po ng kaligtasan ang bawat sumampalataya sa Kanya, mga kaibigan, mga kababayan. Ito kasi ang problema sa mga tao, mga kapatid, ay hindi po binibigyan ng kahalagaan yung salita ng Diyos, yung gawain ng Diyos, kundi sila po ay talagang nakatuon na sa hanap buhay, pagpapayaman, sa pagkamkam ng kung ano-ano pa man, mga kaibigan, na nandito sa lupa, na para bagang sila po ay manatili dito sa lupa at hindi na nila iniisip na sila po ay mamamatay. Ang tao, mga kaibigan, ay mga 60, 70 o 80, mangisay na po ang tao kung ang edad mo ngayon ay 50 o 60 or 40, ibig sabihin malapit ka na doon sa finish line ng iyong buhay. Ano pa ang gawin natin, mga kaibigan? Magpapayaman? Tingnan nyo po yung mga politiko, magpapatayan para lang makamtan nila yung pinaka maraming kayamanan. Pero anuhin nila yung kayamanan kung sila po ay mamamatay, mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat sa Biblia po, mga kaibigan, ayon po sa ating Apostol Pablo, dito po sa Colosas Kapitulo 3, ayon kay Apostol Pablo sa verse 1, ganito ang sinasabi: kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, o ikaw ay Kristiyano na, no? Ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, ilagak ninyo ang iyong pag-iisip. Saan? Sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. So, kung ikaw ay Kristiyano, dapat ilagak mo ang iyong buhay o yung pag-iisip sa nangasa itaas. Ang nangyari kasi dyan sa California, mga kaibigan, ay puro panlaman puro kasakiman, puro kapurihan, no? Maaring isa yan sa babala ng Diyos na huwag natin masyadong tangkilikin ang kayamanan ng mundo, kasi sa isang iglap lang pwedeng bawiin ng Diyos kung talagang tayo po ay hindi tutugon sa kanyang pagtawag sa atin. So maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. Nawa po ay nagkaroon po tayo ng pagkaalam, pagkaunawa. Mayroon po tayong natutunan sa video ito. Hanggang sa muli po, mga kaibigan, kita-kita po tayo dito sa programang Expose the Truth.